Hi guys, Milov Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Gemini. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the Three of Cups, the Ace of Cups, the Emperor, and the Page of Swords. Malaki yung possibility na merong makikipagbati sa inyo or makikipagbalikan. And, of course, tatanggapin nyo ulit. Okay? And, may chance na ito ay Aries or water sign. Okay? So, magkakaroon kayo ng pag-uusap nitong tao na to. Parang marami kang uungkatin or aalamin. Pwedeng at first siguro hindi siya mag-open up sa'yo kasi hindi siya ganun na hindi siya expressive or hindi siya showy. Parang kinikim-kim niya lang sa loob, ganun yung style niya. Pero parang magiging persistent ka about that, na marami kang katanungan na gusto mo na masagot niya. Okay? So, we have here the Two of Wands, the Five of Swords, the Six of Wands, and the Six of Swords. So, ang nakikita ko dito is yung questions mo sa kanya is more about what will happen with the both of you, anong mga future plans, ganyan. Saan patutungo nga yung relationship ninyo na dalawa. And medyo you want him to be open and honest with you. Pwede rin kasing may history itong tao na to na nagsinungaling siya sa'yo in the past. Pero nakikita ko sa kanya, may mga questions ka pa rin talaga na hindi niya directly na sasagutin or masasagot. Ang parang gagawin niya is idadaan niya sa ibang paraan sa pagbibigay sa'yo ng attention, panahon, ganyan. Parang nila-love bomb ka niya, parang ganun yung datingan. And in a way, dun mo siguro mararamdaman na okay, mukhang seryoso naman siya, mukhang may mga positive naman na mga pagbabago or may mga magaganda naman siyang pinapakita sa'yo even though hindi niya totally maipaliwanag sa'yo or may open up sa'yo kung ano talaga yung mga tinatanong mo sa kanya. Okay? And then we have here the Queen of Swords, the Death card, and the Seven of Pentacles. So, sa nakikita ko dito is yung talagang nagiging patient ka with this person. Parang ang attitude mo na is bahala na nga lang, ganyan, or sige, pagbibigyan ko siya, mukha namang nagbago siya, magtsatsaga ako, titignan ko na lang kung saan ito papatungo, parang ganyan. Okay? And then we have here the King of Wands and the Eight of Swords. So, in order for him or her to keep you, talagang dinadaan niya sa lambing, sa lande, ganyan. More on physical affection, parang ganyan yung datingan niya. Hindi man siya masalita, hindi man siya showy sa lambing niya. Parang idinadaan niya sa intimacy para lang kumbaga maitali ka or hindi ka kumawala sa kanya. Okay? And then we have here the Seven of Cups. So, ang nakikita ko is
parang magkakaroon ng delays or walang masyadong progress doon sa relationship ninyo. So, pwedeng na-stuck lang kayo doon sa moment na yon. Yung mga pinagtatatanong mo sa kanya about the future, maaaring hindi rin mangyayari. Oo, nagkaroon nga ng mga pagbabago, pero parang hanggang dun lang yon. Wala pa kumbaga yung parang walang long term na plano. Walang long term na patutunguhan. Parang for the moment lang siya, for the meantime, as of now. Parang ganyan. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini. Para sa mga Libra, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod na mga araw? We have here the Strength card, the High Priestess, the Four of Pentacles, and the Two of Cups. Okay, so base sa mga barahan na to, parang merong manunuyo sa inyo or manliligaw sa inyo. Pwedeng gusto mo rin itong tao na to or mahal naman ninyo ang isa't isa, pero siguro isa sa inyo pwedeng nasakal or naging possessive ganyan, kaya parang hindi ko alam kung ano talaga yung status ninyo dito na dalawa, ano yung pinag-awayan nyo, pero ayun nga, susuyuin ka niya parang hihingi pa siya dito ng patawad Okay, and then we have here the Fool, the King of Swords, the Judgment card, and the Sun. So, maaaring patawarin mo nga siya, maaaring kalimutan ninyong dalawa kung ano yung nakaraan, parang you will start again, fresh start, parang ganon, na tipong wala kayong problema, iiwan nyo lahat ng nakaraan, parang ganon. Nakikita ko rin dito na parang mas magiging open ang communication ninyo sa isa't isa. Parang pinag-uusapan ninyo ng maigi lahat ng mga decisions, ganyan, or mga dapat na gawin. And dahil dyan, maaaring mas maging positive yung inyong connection or mas magiging happy yung inyong samahan. Okay? Then we have the King of Pentacles, the Hermit, and the Page of Pentacles. Malaki yung possibility na yung taong ito ay Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. And mukhang handa naman siya to commit to you. Kung wala kayong label, kung parang MU lang kayo, maaaring ma-realize niya na ready na siya to commit to you or to be serious with you. Okay? And then we have here the Ace of Wands and the Three of Swords. So, hindi ko alam kung bakit may Three of Swords dyan. Pwedeng may after the excitement, after the ligawan ulit or landian, parang merong na naman heartbreak na mangyayari. Okay? So, pero kasi sabi niya dito, handa na siyang mag-seryoso sa'yo Okay?
may potential naman na pwedeng magawa niya yun. Pero hindi ko lang alam kung bakit biglang nagkaroon ng Three of Swords. Okay? Pwedeng matetempt siguro siya or may darating na isang pagsubok na maaring sumira sa inyong relationship. Ganon. And then we have here the Four of Cups. Yeah, parang may isang opportunity na darating sa inyong dalawa. Not necessarily a third party or another person. It can be a situation na tipong mahihirapan siya or mahihirapan ka natanggihan itong oportunidad na to, na either one of you will be caught in between, or parang kailangan ninyong mamili between your love life, your career, or your personal life. Parang ganun. Okay, na yun siguro yung magiging problema between the two of you. Okay? So, for now, ito'y nakakita ko na posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius, okay, let's see. Ano kaya posibleng pagdaraanan ng mga Aquarius sa mga susunod na mga araw? We have here the Queen of Cups, the Emperor, the Two of Swords, the Eight of Swords. Okay. So, base sa mga barahan na to, parang willing to take a chance na naman kayo dito or to take a gamble about someone na talagang mahal na mahal nyo nga naman itong tao na to. Kaya tipong kahit na nasasakal na kayo or nahihirapan na kayo doon sa situation, patuloy pa rin kayo na nagbubulag-bulagan at parang patuloy pa rin kayo na umaasa siguro na merong itong magandang kahihinatnan. Okay? Lalong-lalo na kung ang person ninyo ay Aries. Okay? And then we have here the Queen of Wands, the Nine of Cups, the Temperance card, and the Three of Wands. So, sa mga susunod na mga araw, maaaring makaramdam ka naman na parang everything is going well, may contentment, may happiness, parang nagiging secured ka, nagiging happy ka, nagiging parang in love ka, ganyan, na feeling mo nga merong magandang progress or magandang pinatutunguhan yung relationship ninyo. Okay, and then we have here the Star, the Five of Pentacles, and the Tower. So, parang masyado kang napuno ng pag-asa. Okay, dahil nga doon sa mga mararamdaman mo sa mga susunod na mga araw. And then, biglang boom. Either makakaramdam ka ng coldness or paglayo nitong tao na to, or pwedeng pag-ghost, pagkawala nitong tao na to, and then everything will shatter apart. Parang feeling mo gumuho na naman ang iyong mundo. Okay? And then we have here the Lovers and the Hierophant. Malaki kasi yung possibility na meron itong ibang ka-relationship, ibang asawa. Pwede nga kayo nga yung third party. Kaya tipong handa, parang sumusugal ka lang sa tao na ito. Okay? Ngayon, kung hindi naman ang ganun, yung sitwasyon ninyo, ibig sabihin lang, parang meron kayong kaagaw sa tao na ito. Hindi ikaw yung priority niya. Okay? And then we have here the Page of Wands. So,
patuloy ka naman na susuyuin nitong tao na to. I mean, abandonahin ka man niya sa mga susunod na mga araw, babalik na naman yan, magre-reach out na naman yan sa'yo. And mukhang sanay ka naman na nga sa sitwasyon na yon. Okay? Parang willing ka pa nga. Parang tinotolerate mo. Okay? Na kahit sinasabi mong hirap ka na sa sitwasyon, feeling mo hindi mo na kaya, ganyan. Pero paulit-ulit mo rin naman siyang tinatanggap sa buhay mo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius.